Isang masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga ka-Godseed TV. Gumawa akong video ngayon dahil may nakita ako nagdi-discuss at nagpapaliwanagan sila patungkol sa Pasko. Mga kapwa nating born again Christian ang mga nag-uusap-usap at nagdi-discuss. Sabi ng isa, tama ba na mag-celebrate tayo ng Christmas mga born again? Sabi ng isa, dapat hindi. So ito ipapaliwanag natin. Sa araw ng Pasko ang pinagdiriwang yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi big deal yung petsa. Kasi ang totoong pag-celebrate nga niyan, dapat araw-araw. Kasi dapat araw-araw ay pinagdiriwang natin yung pagkakalob sa atin ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Ang inaalala natin tuwing December ay yung kanyang pagkakapanganak at hindi yung petsa. Nagkakagulo tayo kasi tumitingin sa petsa. Pero kung titignan nyo, ang inaalala natin yung pagkakapanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang pasalamat natin sa Diyos, kaya tayo nagbibigayan, naggagawa tayo ng mga masayang bagay, naging generous tayo tuwing December. Yun ay hindi labag sa Diyos. Kung kayo ang tatanungin, labag ba sa Diyos ang maging generous sa kapwa, magbigay ng pera, maganda ng pagkain, kasama ang pamilya, maging masaya? Sa tingin nyo, mapupunta tayo sa impyerno dahil sa paggawa ng mga bagay na yun? Para sa akin po, hindi. At para sa akin, wala yang kinalaman sa ating kaligtasan. Hindi tayo mapupunta sa impyerno dahil tayo naging generous sa araw ng December, namigay ng pera, nagbahagi ng pagkain, naging mabuting tao, gumawa ng mabuti. Wala po yung kinalaman sa ating kaligtasan mga kapatid. Actually, mabuting bagay yan. Lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos, lalo na yung pagbibigay. Actually, araw-araw nga dapat tayo nagbibigay at maging mabuting tao sa ating kapwa. Nagbabahagi ng mga pagpapala na natatanggap natin mula sa Kanya. So, sa mga nagatalo tungkol sa Pasko, tungkol sa petsa, ulitin ko, hindi po big deal yung petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakasanayan nga natin na mag-celebrate tuwing December 25. Pero kung mabuti yung puso mo, malinis yung ikaisipan mo, hindi big deal yun. Hindi mo naisipin yun. Kasi ang pinagdiriwang naman talaga, hindi si Maria, hindi yung tatlong wise men, hindi yung ano pa man. Tandaan nyo mga kapatid, hindi naman si Maria o yung tatlong wise men at hindi si Santa Claus ang bida tuwing Pasko. Tayo nagidiwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga nagatalo na dapat ba o hindi i-celebrate ang Christmas, alam nyo, mas maganda na magdiwang araw-araw kahit December man o anong araw, yan ay mabuti. Huwag nyo pong isipin na masama. Hanggat tama yung ginagawa nyo, nagbibigay kayo sa kapwa, pera man o pagkain, masayang pamilya, sama-sama, inaalala ang kabutihan ng ating Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nilob niya ito ipanganak ng kanyang ina na si Birheng Maria, nagpakasakit, namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yon ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Tanging siya lamang ang pinagdiriwang natin. Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo naghahanda bilang pagbabalik ng pasalamat at pagdiriwang na ipinagkaloob ng Amang nasa langit ang kanyang bugtong na anak na si Lord Jesus Christ. Dapat nga araw-araw tayo maging mabuti. Araw-araw dapat parang Pasko. Araw-araw dapat laging generous. Magtulungan, magmahalan, magmalasakitan sa ating mga kapwa. So, sa mga nagatalo-talo, tandaan nyo, ulitin ko, hindi po big deal ang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat araw-araw dapat natin yan inaalala. Pinagpapasalamat sa Ama, yung kanyang kapanganakan, pagpapahirap sa kanya, pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, at yung kanyang muling pagkabuhay. Package po yan. So package yan na ating inaalala at pinagdidiwang araw-araw ng ating buhay. Kaya tayo nagpupuri, sumasamba, nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo at sa Amang nasa langit. Dahil yan itanda ng pagpapasalamat, paghingi ng gabay, paghingi ng tawad para palagi tayong kalugdan at maging kaaya-aya sa kanyang paningin. So, hindi dapat natin pagtalunan yan mga kapatid. Dapat tayo maging masaya, mabuti sa ating kapwa. Ipahayag natin yung katotohanan. Kasi kung pagbabatayan ng petsa, actually, wala namang eksaktong kalendaryo na makapagpapatunay ng tamang petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang mahalaga ay yung pagpapanganak sa Kanya. Yun ang pinagdiriwang. Yung petsa, huwag nyo na po yung pagtalunan. Ang mahalaga ay ipinanganak siya at tayo ay nagkaroon ng kaligtasan.
mag-focus po tayo sa salvation. Tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay, pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan, tanggapin natin siya sa ating puso, ipahayag sa ibang tao ang kanyang kabutihan at pagliligtas. May pag-isa tayo sa ating Panginoong Kristo, mamuhay sa kanyang mga salita, mag-ingat sa ating kaligtasan. Huwag tayong magpapakasama, lagi tayong magbulay-bulay ng kanyang mga salita kasama ang ating pamilya. So, nawa, nagkaroon tayo ng kaunting kaunawaan at kaliwanagan sa bidyong ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating munti at humble channel, nawa supportan niyo po ako at mag-subscribe na kayo para palagi po kayong updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po. Merry Christmas and God bless us all.